Kaugnay pa rin po sa pananalasa ng Bagyong Egay, makakausap po natin ngayon ang tagapagsalita ng NDRRMC na si Director Edgar Posadas. Bagyong araw po sa ating lahat, sir. Opo, magandang tanghali po, Ma'am Connie, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyo. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon. At maraming salamat din po sa pagpapaunlak. Amin pong gusto lamang malaman yung update. Alin po mga lugar, yung mga nakakaranas po ng mga pinakamatitinding naapektuhan ngayon ng Bagyong Egay? Well, Ma'am Connie, meron pa tayong nakataas na as of 11 a.m. ngayon, no? Meron pa tayong nakataas, naka-voice pa rin yung Tropical Cyclone Warning Signal number 4 natin, no? Ito ay yung sa northern portion ng Cagayan, Babuyan Island, sa northern portion ng Apayao, and northern portion of Ilocos Norte. Tapos yung the rest po of Batanes, the rest of Cagayan, the rest of Ilocos Norte, the northern portion ng Ilocos Sur, nasa storm warning signal number 3 pa rin po sila. At down the line po, there's a longer list of yung 2 and 1, ano? At tama po kayo, ngayon ay makakaranas pa rin po. In fact, yun pong outlook natin na binigay ng mga kaibigan natin sa Pag-asa. Today po, no, meron tayong mga lugar na mas mataas pa po sa 200 millimeters rain, no? Torrential po itong ganitong mga amount of rain. Ito po ay dun sa northwestern portion ng Cagayan, including yung Babuyan Islands, yung northern portion ng Apayao, Abra, Ilocos Norte, and Ilocos Sur. So, sa Batanes din po, 100 to 200 millimeters of rain. And the rest of Cagayan, 50 to 100. At ito po ay dulot pa rin ng epekto ng Bagyong Egay, Ma'am Connie, kasi nung naglandfall nga po siya kanina dun sa Fuga Island, no, sa lalawigan ng Cagayan, yun nga po, typhoon category siya at napakalakas din po niya, although hindi na po super typhoon nung tumama siya. At ito hong aming panayam kanina, no, sa Pag-asa, sinabi ho na 15 kilometers ang galaw po nito, napakabagal. Parang tumatambay po. Kaya hindi ho maiwasan minsan na malaman ho natin, ano, para dun sa mga kababayan din natin, na magkaroon po ng pangamba, hindi ba? Lalo na tumatambay po ito. Meron na daw napaulat na nasawi dyan sa May Rizal dahil po sa flash flood. Pwede ho bang kumpirmahin natin to o pabulaanan kung hindi ho ito totoo? Opo. Ma'am Connie, ito po ay gusto ko lang po i-qualify, no? Kung maaari lang po sana, hindi ko muna gustong i-touch kasi for confirmation and validation po, sinisigurado lang po natin na kung sakasakali ay talaga bang ito ay attributable dun sa, or kung in the first place po, kung talagang meron nga po yung ganong pangyayari. Pero as of now po, initially, yung sa report po natin na unofficial and for validation pa, meron po nga na report na isang casualty dyan po sa Rizal at meron din pong injuries, isa po sa Rizal din at saka isa sa Aklan. Other than that, Ma'am Connie, wala naman po tayo pang nai-report na iba pang mga casualties dito sa dahil kay Egay o sa Southwest Monsoon. Okay, what about yung mga nawawala daw? Meron ho bang mga report din na ganyan? Ngayon, Ma'am Connie, as of today po, no, as of the latest report, wala pa po tayo na re-receive, naka-zero po yung missing persons natin. I hope it stays that way, Ma'am Connie. Yun din ho ang aming dasal, syempre pa. No? Pero dun sa mga lugar po na mga nabanggit natin, lalo na dun sa mga areas po na nasa signal number 4 pa rin, meron ho bang mga lugar na hindi pa rin ho nahahatira ng tulong dahil sa mga nahambalang na mga daan? Ma'am Connie, ito po kasing well, good and bad po. No? Ito po kasing si Egay, sumunod kay Dodong. Tapos marami pa pong, at patuloy po yung epekto ng Southwest Monsoon, no? Yung habagat. So basically po, napaghandaan natin ito, nakapag-preposition po tayo, even dun sa mga kausap po natin, yung ating OCD sa Cagayan Valley kanina lang pong mas maaga lang po than this interview. At naka-preposition naman po na iparating natin doon yung mga prepositioned items natin with the DSWD po. At naipatupad po yung dapat ipatupad ng mga preemptive evacuation. In fact po, doon sa Fuga Island, where Egay made landfall kaninang umaga po,
meron po tayong nakapag-communicate po tayo doon through the help po of our uniform services, yung ating Philippine Marines, yung MBLTA po na nakabase sa Claveria, Cagayan, at yung MBLT-10 na nakabase po sa Santa Ana, Cagayan. They were able to make contact po. They reported to, and this was reported to our OCD regional office. At ang hinihintay lang po natin na report, Ma'am Connie, is yung sa Babuyan saka sa Calayan Group of Islands. So meron pong hinihintay po natin. Ito naman po ay sa pakikipagtulungan ng Police Regional Office 2 na yun pong kaniyang linya ng komunikasyon ay ibinaba lang po nila kahapon dahil sa sobrang lakas po, Ma'am Connie, ng hangin. In fact, kanina po, malakas pa daw po sa Tuguegarao. Kaya nga po yung ating Ardena teams, no, ito pong mga technical teams ito na pagkatapos po ng sakunaw, ng bagyo, naka-dispatch agad itong mga ito, Ma'am Connie, para maggawa po ng immediate assessment. Opo. Director, kami ho ay magpapasalamat. Alam na ho namin na napaka-busy po ninyo at hindi na ho namin kayo gagambalain pa para lalo pa ho kayo makatulong sa marami nating mga kababayan. Thank you very much for your time. Maraming salamat po at magandang umaga po. Yan po naman si NDRRMC spokesperson Edgar Posadas. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.